Diyos ko. Ay! Kailangan ko ba talagang panoorin to? Siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita niya? Wala ka narinig? May gumagala na balang dito natin. Diyos ko. Ay! Kailangan ko ba talagang panoorin to? Ang mga nangangapang puso't isip, ginagamit ka ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pacho. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag Ay! ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod. Nakakatakot kasi galing sa totoong buhay eh. You know about the Pacho? She's repent talking about Pacho. Dumapatramin sa tensyon. Wow. Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Okay, tapos na. Ay, salamat. Okay. Okay. Natatakot talaga ako dun sa sanib. Nakakatakot kasi yung storya hango sa totoong buhay. Hindi ito inimbento lang. O hindi ito kwento-kwentong bayan lang. May naka-experience, may mga nakaranas nito. May mga nakakita ng mga nilalang na ito. Yung KMJS kasi ako yung name, ako yung face, and the voice. Pero hindi lang po ako ang nagkukwento. I have a whole team behind me at lahat sila storytellers in their own right. So, nirerespeto ko na gustong-gusto nila ng horror genre. Para itong love letter ko sa kanila. Sabi ko, sige na nga, hindi lang naman ako ang KMJS. Gustong-gusto nyong gumawa ng horror movie. O sige, ambisyonin natin gumawa ng pelikula out of Gabi ng Lagim ng KMJS every year. So, ito na yon. So, proud ako sa aking team kasi talagang nag-next level sila with this movie version. And proud ako na napiga nila yung kanilang mga sarili. Lahat ng creative juices nila went into producing this movie. So, I'm with them. I support them. But this is really theirs, yung staff ng KMJS. Lalo na yung mga creatives namin. Yung mga producers, yung mga cameramen, yung mga videographers, lahat yung staff. Kasi ito yung gustong-gusto nila. Ako naman, although medyo ilag ako naman, tinatanggap ko na masarap naman talagang pagkwentuhan yung mga nakakatakot, di ba? Maliit pa tayo, napuno na tayo. At ako, laking probinsya ako eh. So, alam ko yung milieu ng katatakutan. Kasi bago matulog, kinukwentuhan ako noon ng mga nakakatakot. And then through the years hanggang ngayon, alam ko ang lakas ng hila ng horror movies eh, 'di ba? And among directors, challenge sa kanila na manakot sa pelikula. So, ito na po 'yon. Siyempre, dapat matakot po kayo at mamangha. Kasi talaga namang pinaghirapan po ito ng KMJS producers, ng mga taga-GMA Pictures, pinaghirapan po ng GMA Public Affairs para maisa-pelikula ito. So, proud po ako na yung production values may pagmamalaki po namin. At talaga naman pong hindi matatawaran yung husay ng mga kinuha po naming directors. Si Yam Laranas,
si King Baco at si Dodo Dayaw. Dun pa lang, 'di ba? Kaya po sana matakot kayo, mamangha, at sana mabulabog namin yung inyong isipan para mag-isip pa at mamangha kung gaano rin kayaman ng ating kultura at tradisyon sa pagkukwento, lalo na ho pagdating sa mga nakakatakot na bagay. So, of course, we want you to be entertained in the best manner possible through a horror movie kasi masarap naman ho talagang pagkwentuhan ng mga nakakatakot, hindi ho ba? At the same time, sinasabi ko rin na gusto kong mapaisip pa rin po tayo dahil sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kasi itong mga kwento pong isinapelikula sa KMJS, kwento ng seaman, napaka-relatable po para sa ating lahat. Yung sinasaniban ng masamang espiritu dahil sa napakaraming bumabagabag din po sa ating isipan at sa ating kalooban. Maraming nakaka-relate dyan. At yung berbalang na karanasan ng ating mga kababayan sa malalayong mga isla ng Tawi-Tawi. Very relatable. Totoong nangyayari po sa atin, sa ating lipunan. Kaya hindi lang to pure na pananakot. Gusto ko mapaisip din po tayo sa ating socio-economic and political situation sa ating bansa. Nakakatakot mabuhay sa Pilipinas, sa totoo lang. Pero kailangan pa rin ho nating tumindig at panindigan din yung mga kwentong kinalakhan natin. Kasi bahagi ito ng kung sino tayo. Isa yan sa parang tumatak na brand ng KMJS. Hindi lang kami naghahati ng mga kwento na nagbubukas o nagpapabukas ng isip natin sa mga problema sa ating lipunan. Nagkukwento rin kami ng tungkol sa mga masasarap nating pagkain, yung mga magagandang pasyalan, at kahit yung mga masarap pagkwentuhan, yung mga nakakatakot. Bahagi po yan ng taunang handog ng KMJS kasama sa aming branding. Alam namin na ang lakas ng hatak ng mga kwento ng Gabi ng Lagim sa aming viewers and followers. So, it's about time. Mapanood din po ito sa big screen. Kasi naniniwala rin ako as a storyteller na kahit saang platform pa yan o kahit anong klase ng screen, small screen, television screen, big screen, basta't maganda yung kwento, proud po kaming ibahagi sa inyo. 3 kwentong hango sa totoong buhay, 3 nilalang mula sa dilim, at 1 gabing puno ng lagim. Ang mga makapanindig balahibong kwento ng Gabi ng Lagim ngayon sa unang pagkakataon, masasaksihan nyo na sa big screen. KMJS Gabi ng Lagim The Movie, showing na sa mga sinehan simula November 26.